just a few questions kay Mr. Mamukaw. Sir, yung direktahan yung usap kay dating governor, no? How many times more or less or during that time ba madalas yung kausap being acting provincial PIO? Actually, hindi direkta sa akin lang. Sinabi lang sa maraming tao. Okay. Hindi lang nakapunto sa akin. I-distinguish po natin, sir, yung 12-0 na normal na pangangampanya at yung 12-0 na special operations. Kasi, di ba, hindi naman bawal na ang isang kandidato mangampanya ng 12-0. Hindi bawal na isang congressman, governor, o magsabi straight voting tayo. Actually, on the contrary, normal na yon. But, ang bawal po yung special operations or illegal o immoral na paraan ng pagkukuha ng 12-0. So, one example is already in your affidavit, no? Offering 1 million per mayor sa lahat na makaka-deliver ng 12-0. Doon po ba sa conversations or sa pagrinig nyo sa mga kay governor, ano po ba ang dating sa inyo or explicit ba na yung 12-0 na yon, ibig sabihin kasama na doon ang dayaan? Or was he simply campaigning lang? Hindi naman po sinabi na dadaya. Basta siguraduhin na 12-0 ang makuha. How about yung sinabi ni Mr. Bedol at ng marami pang iba na may ilan kandidato including the present president, no, na dapat i-zero? Nabanggit din ho ba yun o hindi? Actually, hindi ko na po narinig yun. Okay. So basically po, ang testimony nyo is more of what happened what happened after doon sa Bukidnon. Actually, after election itong aking affidavit. Yes. So the parts where you're talking about the governor and the 12-0 is actually just introducing who you are and where you came from, no? But your involvement really came with Mr. Serrano after the election. Supposedly, yung sinasabi nyo sa affidavit nyo na yung mga kahon-kahon na may mga dokumento para itugma yung resulta sa Manila at yung resulta dun sa canvassing. Yes, sir. Okay. And I assume that ang sinasabi mo sa affidavit, these weren't authentic documents. Tama po ba? Yes, sir. Ang laman ng mga kahon na to ay pamalit sa totoo, sa totoo or blank po yung mga blank. Blank. Blanco na tunay o blanco na manufactured? Let me distinguish ho, di ba? Merong sa biruan ho merong fake na genuine at merong fake na fake. Or may class A na fake. Pero in election paraphernalia parlance, no? Kung nakakuha ka ng tunay na ER sa tunay na printer, pero hindi yun yung para sa probinsya na yon o presinto na yon, at you fill it up, it's fake in the sense that hindi yun ang tunay na resulta. But yung ER o yung certificate of canvass, yung papel, tunay yung form. Go ahead. Sa tingin ko, sir, tunay yung form. Okay. So meaning, kino-confirm mo yung sinabi ni Mr. Bedol dito last time, may sindikato sa loob ng COMELEC o sa imprenta kasi nakakakuha ng original, authentic na form, pero blanco or fill up. Kumbaga sa cheque, tunay yung cheque, pero blank check. Diba? Yes. Hindi yung tunay na may-ari ng cheque ang nag-fill up. Yes, Your Honor. Okay. And saan nyo po ulit na unang nakita tong mga kahon na to? Doon lang po sa pagbukas ko, doon ko lang po nakita. Kasi, pagkatapos ko mag-deliver, wala na, umalis na ako. Can you elaborate sa circumstances? So, saan nyo kinuha yung kahon at saan nyo dinala? Doon po sa boxing gym, doon ko po kinuha yung mga kahon. Ang ano po kasi, sa boxing gym sa Maramag Bukidnon, sir. Okay. Tapos saan nyo po dinala? Doon po sa bahay ni Engineer Nori Unas sa Cotabato City. Okay. Tapos supposedly ho, anong gagawin ni Mr. Unas doon sa mga dineliver nyo? During our unloading, hindi pa nangalahati yung unloading namin, dumating si Estelita Urbasi, who is the acting election officer na pumalit kay Lintang Bidol. Dumating siya at siya po nagtanggap lahat ng mga yon. Actually, wala doon si Engineer Nori sa bahay. Nandito pa sila sa Manila noon. Si Urbasi lang po ang nandun. So at that
point in time po nabuo sa isip nyo na may operations na gagawin? Kasi Yes. bakit kayo kukuha ng fake na ERs o election paraphernalia? Bakit dun kay Mr. Unas dadalhin? At bakit yung election officer nandun? Oh, yes, sir. Nabuta. Doon pa lang sa pagsabi ni Bong Serrano, sinabi na meron tayong special operation. Okay. At nung binuksan nyo ho, ano nakita nyo sa loob ng Nakita ko kahon? yung mga blank SOB, blank COC, blank election return, saka mga blank ballots. Blank po lahat yun. So wala pa hong sinusulat. Wala pa hong So ang sinusulat. implikasyon ho, kung magbibigay ng resulta ang nagka-canvas, dahil blanco to, pwede ngayon nila itugma o ipareho. So meaning, if I was the one canvassing now and I say that Mr. Mamukaw gets 80 votes, dahil blanco yon, I can now fill it up para lumabas na 80 nga ang boto mo. Yes, ganun po yun. Kasi po, nung pong, sorry, makabalik lang konti, nung pong dumating yung resulta dito po sa Manila is 12-0. Tapos, nagkaroon ng very strong resistance sa mga opposition candidates, including po the Honorable Senator Coco Pimentel. So, pumunta po si Lintang Bidol. Yun ang pagkakalam ko. Pumunta si Lintang Bidol sa probinsya at sinabing kailangan mag-match po yung mga dokumento, yung foundation document, saka yung dokumento na nasumiti sa COMELEC office. Bakit po foundation documents ang tawag? Napansin ko nga po sa inyong affidavit yun eh. What do we mean by foundation? Foundation po yung mga binuto ng tao. Yung pong binuto So ng kung tao. baga sa bahay po, pundasyon. Pundasyon. So meaning kasi yun ang pinaka-basic. So kung mali yun, mali din yung nasa itaas. Yes. Ang ibig po sabihin doon, yung original. Kala po kasi may election foundation kayo doon or something dahil foundation documents. Pero ngayon po naintindihan ko. So basically po, ang lumalabas, nadaya na. Ito ay part of cover-up or part of making sure na kapag ka nagkaroon ng protesta o nagkaroon ng bilangan o investigasyon, yung conclusion na nauna dun sa premise o dun sa bibilangin ay tumugma or tumama. Yes, sir. That is my presumption. Of course, very strong ang protest. In case na mabuksan yun, magkapareho po doon sa... Any idea, sir, kung saan galing po yung mga ERs na yon? Kung galing Manila, kung sino nagdala doon, kung saan na-procure, magkano binili, or any information about that? Or may usap-usapan ba doon habang dala nyo yun? Ang usapan lang, tumawag si Bong Serrano kay Engineer Nori Unas na sabi niya, nandun na sa bukid nun ang mga papeles. So although... And if I'm not mistaken, sir, after the massacre at pagkatapos po i-search ng militar yung bahay ng mga ampatuan, ang pagkatanda kong nailabas sa news, sa television, ay may mga ballot boxes na at saka balotang nakuha sa kanilang mga tahanan. Well, wala na po akong idea doon. Thank you, sir. Thank you, Mr.